Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong astig na sek. Yan, kasama ko yung mga dating secretary, ng aming munisipyo sa iba-ibang barangay. At nandito kami para... Okay, so, meron akong itatopic ngayong araw na to. Iwanan ko muna sila kasi mga basher ko kasi yan eh. Mga basher ko yan. Iwanan ko muna sila. At gusto kong itopic yung tungkol doon sa concurrence at approval. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung difference, yung pagkakaiba ng concurrence at approval. Kung titingnan natin sa salita, sa term, ay halos synonymous naman siya, halos parehas lang siya, agreement. Ayun. So, sa legal term kasi, malaki yung pagkakaiba niya pagdating sa legal term kasi yung concurrence, sa legal term, ay nangangahulugan lamang ng pagkakaroon ng harmony. Pagkakaroon ng harmony. Pero pag sinabi sa legal term na approval, ito ay pagkakaroon ng authority. Nung approving party, Okay, so pag sinabing concurrence sa legal term, halimbawa nakalagay sa batas na kailangan ng concurrence sa isang desisyon. Yung desisyon na yon, i-implement pa rin yon kahit may concurrence man or wala. Pero pagka nakalagay sa batas na kailangan ng approval sa isang desisyon, yung desisyon na yon ay hindi siya i-implement hanggang walang approval unless nakasulat sa batas na mayroong exemption. So mamaya sasabihin natin kung ano ba yung exemption na yon. So halimbawa na lang natin kasi 'di ba pag nag-a-appoint yung ating punong barangay ng mga barangay secretary, ng mga barangay treasurer, at yung ating municipal mayor naman nag-a-appoint ng mga empleyado sa munisipyo. Kailangan ng concurrence. Okay, kailangan ng concurrence ng sangguniang barangay kung mag-a-appoint si PB. At si mayor naman, kailangan ng concurrence ng sangguniang bayan kung siya ay merong i-appoint na empleyado. But then, doon kasi sa nabasa natin na opinion galing kay DILG, galing sa ating DILG. Yung concurrence na yun, nilagay lang yun para magkaroon lang ng basihan or para ma-determine lang kung qualified ba yung ina-appoint na empleyado. Kaya mayroong concurrence. Kasi kung hindi qualified yung empleyado na ina-appoint, ay pwede nilang i-point out. Pwedeng i-point out ng sangguniang barangay na yung ina-appoint, halimbawa na barangay secretary o barangay treasurer, ay hindi qualified. Meron siyang disqualification. Ano ba yung mga qualification? Siyempre, kailangan ikaw ay residente ng barangay sa loob ng 6 na buwan, pataas. Ikaw ay walang kaso, of legal age at hindi ka kamag-anak ng punong barangay. So, sa case ng mayor, parang ganun din yung qualification. So, kung hindi qualified yung isang ina-appoint na empleyado, ay pwede siguro silang gumawa ng resolution na itong tao na to ay meron siyang disqualification, kamag-anak siya ng punong barangay. Pero, kung wala naman silang makikitang disqualification doon sa appointment or doon sa appointee, ay obligado sila na mag-concur kasi nakalagay sa batas na kailangan nilang mag-concur. Responsibilidad nila yun na mag-concur kung wala namang disqualification. So pag hindi sila nag-concur doon, tapos qualified naman yung ina-appoint, ibig sabihin hindi sila tumutupad sa kanilang tungkulin. Ngayon, kung meron silang issue doon sa tao, halimbawa na lang tungkol sa pag-uugali, halimbawa yung ina-appoint ay palaaway, ganon. Hindi kasi yun disqualification, yung tungkol sa pag-uugali, hindi siya kinukonsider na disqualification kasi nga hindi siya nakasulat. Siguro kung meron silang concern doon sa ganung bagay, pwede naman silang mag-base doon sa Code of Conduct, diba? Or kasi diba meron ding nakasulat sa ating local government code na mga grounds kung paano magkakaroon ng suspension or magkakaroon ng removal from office yung isang empleyado. So doon na lang sila titingin. So hindi siya kasama doon sa disqualification pagdating sa appointment. Sa municipal level, pagka yung mayor ay nag-submit na ng appointment sa sangguniang bayan, ay sa loob ng 15 days, kasi nakasulat doon sa batas, sa loob ng 15 days, kailangan na nilang mag-concur. Or else, deemed concurred yun. Kumbaga, ituturing yon na concurred na. I-implement na yung kanyang appointment
pag yung sangguniang bayan ay walang ginawa sa loob ng 15 days. Hindi sila nag-refuse dahil merong disqualification at hindi rin sila nag-concur. Itutuloy na yung appointment. So yun na nga lang, hindi nila nagampanan yung kanilang tungkulin na mag-concur. Pero yung appointment ay i-implement yon. Although sa barangay ay hindi nakalagay kung ilang days dapat mag-concur ang sangguniang barangay. Pero legal pa din yon. Kasi yung appointment niya, legal pa rin kasi yung may appointing power kasi, yung mayor, at sa barangay naman ay yung punong barangay. Yung ating appointing officer sa barangay ay yung punong barangay at sa LGU naman ay yung mayor. So, sila yung may power na mag-appoint. So kahit hindi mag-concur yung ating sangguniang barangay at yung ating sangguniang bayan, sasahod pa rin siya. Makaka-receive siya ng honorarium galing sa barangay o galing sa LGU dahil legal yung kanyang appointment. Okay po. At based doon sa ating nabasa na opinion galing kay DILG, yung appointment na walang concurrence, i-consider yon na incomplete appointment. At tatawagin lamang yung appointee na de facto employee. Kasi yung appointment niya ay hindi siya complete. Yung de facto employee na hindi deemed concurred, pero nag-render pa din ng service. Kahit hindi naman siya deemed concurred, hindi naman daw pwedeng i-deny ng batas yung pagpapasahod sa kanya. Kaya lang, dahil ang may violation ay yung appointing officer, ay charged sa appointing officer yung sahod niya. So, yun yung pagkakaintindi natin dun sa opinion ng DILG. Nandito yung mga examples na nilagay natin base sa pagkakaintindi natin sa batas. Alam naman natin na may kanya-kanyang interpretasyon ang batas. At tayo naman ay hindi tayo authorized personnel para magbigay ng ating opinion. Subalit ang pagkakaintindi natin sa mga nababasa nating opinion ay katulad ng mga sumusunod. So pagdating naman sa approval, ginagamit ito dun sa mga ordinance, sa paggagawa ng budget. Marami yan, nakasulat yan sa ating local government code. Ito namang approval na to, pagka walang approval, ay hindi mapapatupad yung desisyon. Halimbawa na lang yung ating ordinance, diba? Ordinance sa barangay, kailangan yan ng approval ng ating punong barangay at ng approval ng ating sangguniang bayan. So hanggat walang approval si punong barangay ay hindi yan mai-implement kasi yung pagkakaroon ng approval or yung approving power ay pagkakaroon yun ng authority na pumayag sa isang desisyon. So, okay. So, hindi yun. Itong mga basher ko na talaga na to. Bye, basher! Yung ordinance na yun ay hindi yun i-implement hanggang walang approval ni punong barangay. At pagdating naman kay sangguniang bayan, ay hindi yun i-implement hanggat walang approval ni sangguniang bayan. Although, may nakalagay naman sa batas, ito yung sinasabi ko na exemption, na yung ordinance na sinasubmit natin sa sangguniang bayan, kailangan sa loob ng 30 araw ay may gawin yung sangguniang bayan. Ano ba yung pwede nilang gawin? Pwede nilang i-reject, pwede nilang ibalik sa barangay, pwede silang mag-suggest kung meron silang nakitang mga provision na labag sa batas. So, pwede silang mag-recommend ng amendment or kung hindi naman na ng revisal ng ordinance. At pwede rin silang mag-approve na. Okay? So, sa loob ng 30 days, pag wala silang ginawa, ay ituturing yung ordinance na approved na. Okay? Deemed approved. Kasi after 30 days, kung walang ginawa yung sangguniang bayan, ay mawawalan na ng visa yung kanilang authority to approve. So, yun yung pinagkaiba ng concurrence at approval. Yung concurrence, may concurrence man o wala, ay mai-implement pa din. Samantalang yung approval ay hindi pwedeng i-implement hanggat walang approval unless nakadefine sa batas na merong ganitong exemption. Okay, so shoutout nga pala dito sa dalawa kong kasama, si Lexi at sila Arnie. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
Ayan, naligo na tayo. Okay, yun na muna. Kung meron man akong maling sinabi, pakisabi na lang sa comment section. At lahat ng sinabi ko dito ay nakabase lang doon sa mga opinion at doon sa ating mga nalalaman bilang isang dating secretary ng barangay. Okay, so hindi po ako abogado, hindi po ako DILG. Maraming salamat sa ating mga subscribers at sana ay makapag-share kayo ng ating video sa iba pa nating mga katrabaho, kabarangay para kung meron silang mga katanungan sa barangay ay masagot na at magkaroon sila ng mas maraming kaalaman tungkol sa barangay. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po sa ating channel, pa-like na din, pa-click na din ng notification bell. Maraming salamat, astig na sek!